Kasaysayan ng pamilya ng Shen. Unang ikapito, hindi na pinilit. Pinuno ng pamilya ng Shen, Shen Hao. Pinatay ni Qin Shan at Qin Yuan. Ang tanging tagapagmana niya, si Shen Zai. Nasa ilalim ng pangangalaga ni Qin Second Son, Zheng. Sa unang araw ng ikatlong buwan, si Qin Shan. Sa unang araw ng ikatlong buwan, inilibing sa Republika ng Ehe. Si Qin Shan, nagdulot ng presyon sa Shen family. Hati ng amoy na naghiwa-hiwalay. Matagal nang hinanakit. Ginoong Shen. 3 araw na hindi tayo nagkita. Kumusta ka na? Pakinggan mo ang kulog na ito. Parang tibok ng puso ng iyong ama bago siya pumanaw. Dum-dum. Dong. Ginoong Shen. Kung hindi mo ibibigay ang talaan ng daing ng Xiang Yun siya. Sa pagkakataong ito, ang iyong ama ay mamamatay sa loob ng 3 araw. At ikaw ang susunod. Ang aking walang silbing ama ay matagal nang itinapon ang aming minanang formula sa Jiaing. Ngayon, ang pamilya Shen namin, hindi na makagawa ng bagong Xiang Yun siya. Walang silbi ang pagkatali mo sa akin dito. Akala mo ba, maniniwala ako sa ganitong kasinungalingan? Ang Xiang Yun siya ay ang buhay ninyo. Kung hindi ka naniniwala, wala akong magagawa. Tao na. Dito. Ihagis mo ang babaeng ito sa timba. Tingnan ko kung anong kulay ang maihahayag nito. Ek. Gusto mong patayin siya. Kailangan mo munang itanong sa akin. 就这么想死吗？二少爷这么担心我，是还喜欢我？你知道的，我最在意的只有你，可你从来不信。那你会为我杀了你爹吗？二少爷，老爷找你问话呢。在你把沈家忍辱默写出来之前，不许和外界联系，更不许离开这个房间半步。秦家想拿萧云杀的生意来填他们挪的军饷，还真以为没人知道。他们以为吃到沈家就能高枕无忧，可惜螳螂捕蝉，黄雀在后。 Laofeng, ang lungsod ng alak. Sa ganitong katagal, hindi mo pa rin magawang kopyahin o imiti. Sobrang inutil mo talaga. Yumuko ka. Dahil nailigtas mo si Shenzai. Ipagkakaloob niya ang Ranlu. Kung hindi, ibigay mo ang Yongshun Fang sa kapatid mo. Simula ngayon, huwag mong isipin na makikialam sa anumang ari-arian ng pamilya Qin. Ama, iyon ay alaala ng ina para sa kanyang anak. Ari-arian ng pamilya Qin. Palaging para sa anak na may silbi. Bakit walang sumasagot sa pahayagan ngayon? Ang teleponong ito ay talagang tumunog. Napaka hindi ka pani-paniwala. Ang teleponong ito ay talagang tumunog. Napaka hindi ka pani-paniwala.
Halo, 喂，你好， ako si Shenzai mula sa Shen pamilya ng Xiang Yunfang. Pakiusap, ipasa sa patnugot ng inyong pahayagan. Ginoong Linzai. Shenzai, huwag kang magbiro. Ako pa rin ang apo mo. Nasaan si Zuang mo? Anong apo? Pakiusap, huwag kang magbiro. Talagang may mahalaga akong kailangan gawin. Matagal ka nang pumanaw, 100 taon na. Sino ka talaga? Kung ikaw nga talaga, si Shenzi noong 1924. Ako rin talaga ang ikaw. Naapo sa tuhod mo noong 2024. Zuang mo. Kagagaling mo lang. Nasira mo ba ang isang porcelain na botelya? Shenzai, makinig ka sa akin. Ngayon, delikado ka. Mahuhuli ka ng isang tao na ang pangalan ay Kinzeng. At pagkatapos, 喂 hello, 喂， hello. Hindi ka ba dapat nasa kama? Ang daya na gusto mo. Nagawa ko na. Ang lihim na sangkap ay katas ng taro at putik mula sa ilog. Totoo ba? Ikaw, yung kilala kong si Shenzai, ay umiiyak para lang makuha ang isang piraso. Nang maruming Xiang Yun siya. Ang sining ng pagtitina at pagproseso ng Xiang Yun siya. Hindi mo talaga maibibigay ito ng basta-basta. Sabihin mo na, bakit ka nagtatangkang pumasok sa pamilya Qin? Gusto kong patayin ang buong pamilya mo. CJ, bakit hindi tayo magtulungan? Ito ang Shenzai na kilala ko. Sobrang tindi. Sobrang init. Bitawan mo ako. Talaga bang handa ka? Napatayin ang sarili mong ama at kapatid. Ang ama ko, si Qin Shan. Para sa isang maliit na pangalawang asawa. Pang-aabuso sa aking ina at sa akin. Hawak-hawak ang aking ligaw na kapatid na lalaki bilang tagapagmana. Tinuturing akong walang halaga. Dahil hindi sila makatawid. Huwag nang magalit kung ako'y hindi makatawid. Kaya tulungan mo akong makuha ang aking layunin. Patayin mo sila. Ikaw ang kapitan ng pamilya Qin. Ano ang gusto mong gawin ko? Gusto kitang maging pinakatapat kong aso ng pangangaso. Nakausap ko na. Shenzai, kamusta ka dyan? Walang nangyaring hindi maganda, di ba? Ngayon ay nakakulong ako sa sarili kong bahay ng Kinzeng. Gusto nila akong ipagkatiwala ang daya ng pamilya Shen. Pero, may konting pagmamahal pa si Kinzeng para sa akin. Hindi naman ako masyadong nasaktan. Ang mga taong ito sa pamilya Qin. Talagang gusto kong barilin sila. Para tapos na. Sa likod ng Qin family ay si Mo Qingshan. Hindi basta-basta matitinad. Pero nanakaw nila ang pondo ng militar. Ngayon, hindi pa rin nila mapapantay ang utang. Naghahanda akong pakasal kay Kinzeng. Magiging kasal sa Qin family. Mag-isip ng paraan. Para ilantad sila. Hayaan mong si Mo Qingshan ang mag-asikaso. Hindi pwede. Hindi ka pwedeng pakasal kay Kinzeng. Pagkatapos mong pakasalan siya, at saka ka mamatay. Anong sinasabi mo? Basta makapaghiganti lang ako. Wala na akong pakialam kung mamatay pa ako. Naniniwala ako. Ang kapalaran ay nasa sariling mga kamay. Basta't gusto mo, tiyak na kaya mong baguhin ang kapalaran. Hindi ka dapat mamatay. Kung namatay ka, wala nang susunod na Shen na pamilya. Tama ka. Ngayon nandito ka na. Maaari kong mahulaan ang hinaharap. Baka talagang kayang baguhin ang kapalaran. Ngunit, ang ating tawagan ay palaging sa panahon ng bagyo. Hindi ba't may kaugnayan ito sa kulog?
Ganoon din ang iniisip ko. Kanina, may kidlat. Naisip ko, sino ang kausap mo kanina sa telepono? Bakit? Handa na ba ang pamilya Qin? Kailan mo ako pakakasalan? Alam ni Qin Shan na pakakasalan kita. Ang mga baging ay tumatalo na parang kulob. Ngunit para makuha ang amoy ng ulap, wala siyang ibang magagawa. May nagsabi sa akin, ang kapalaran ay nasa sariling kamay. Basta't nais mo, kahit kailan ay maaari mong baguhin ang kapalaran. Ang pangalawang anak ni Taishan. Nagpatotoo si Sheng Ziking, pumirma siya sa kasal na ito. Mag-asawa na tayo. Ginoo, nakikita ko si Kinzeng. Hindi siya mabuting tao. Ginagawa ang kasal na isang patibong. Ginoo, napakalaki ng iyong sakripisyo. Papel lang ang kasal. Walang masyadong halaga. Hawakan muna natin ang ating buhay. Ang pag-aasawa sa kanya ay isang laro. Hindi ito buhay. Sabi mo, anong magiging itsura natin pagkatapos ng 100 taon? Magsusuot pa ba tayo ng mga damit na gawa sa silk? Shenzai, simula ngayon, huwag mong isipin na makakatakas ka sa akin. Depende na yan sa iyong pagganap. Kung kaya mong maging aking aso ng pangangaso, at linisin ang mga hadlang para sa akin. Ako, si Kinzeng, ay nangangako dito, na magiging aso ng pangangaso mo. Para sa iyo, handa akong magtiis ng lahat. Kaya, gusto mo bang magpakasal sa akin? Hindi ako pumapayag. Kaya, gusto mo bang magpakasal sa akin? Hindi ako pumapayag. Zaihi, bakit ka nandito? Ano ang ginagawa ninyo dito? Ang mamamahayag ng Yushang Bao. Si Lin Zai. Siya rin ang iyong aso. Bakit hindi natin siya anyayahan na maging ating saksi? Si Shenzai ay hindi ang iyong ginto sa hawakan. Mas mahigpit ang pagkakahawak mo. Mas nag-aapoy siya. Mas gugustuhin kong masunog ang aking palad para sa kanya. Hindi ikaw ang dapat humawak nito. Ikaw. Ayusin mo ang mga bagay mo. Babalik kita sa pamilya King ngayon. Nandito ako sa labas, naghihintay sa'yo. Shenzai, tara na. Dadaling kita sa presinto para magreklamo. Gawain. Zai, huwag kang mag-alala. Nagpakasal ako kay Kinzeng para pabagsakin ang pamilya Qin. Ayos. Kaya't mag-ingat ka sa lahat ng bagay. Alainan. Iyan ang pangalawang anak na lalaki. Ang bagong kasal na asawa ba? Narinig ko na hindi siya gusto ng ama at ng panganay na anak. Hindi ko alam kung anong paraan. Ang ginamit niya para makasama sila, na umakyat sa mataas na posisyon. Saan nanggaling ang mga walang muwang na ito? Bakit sila naglakas loob na banggain ako? Ek, pasensya na. Ako'y nagkamali. Ito ang ikalawang anak na lalaki, na bagong bilhin na kanari, na akala mo'y pwede akong tawaging ate. Ito ay talagang ginugol ng gabi ng dalaga para isulat ang resipe. Ikaw, ay naku, ito ba ang sining ng pagdinagsiyang yun siya ng pamilya Shen? Akala ko papel na pangpunas lang ito. Pakiusap ate, lumipat ka. Kung gusto mong dalhin, ayos lang. Ganito, gawin mo ito sa harap ng lahat. Magbigay ka sa akin ng 1 bao. At tumahol ka ng 3 beses. Hindi ko na isasaalang-alang na nabangga mo ako. Sapat na. 够了。 Pinapabayaan mo siyang lumuhod. Ano bang tingin mo dito, tahanan ng sino? Ikalawang binata. Ako ay tao ng pamilya Qin. Nagtuturo lang ako sa kanya ng mga alituntunin. Ikaw ba ay karapat-dapat magturo? Hindi siya ang iyong pinapagsalitaan, kundi ang dangal ng pamilya Qin. Ako ay inampong anak ng dakilang general.
Maglakas loob ka. Marami ang inampong anak ng dakilang general. Sa mata ni Kinzeng, anong klaseng tao ka ba? Alam mong hahamakin ka niya. Bakit hindi ka tumakbo? Alam kong darating si Erye para iligtas ako. Anong nangyayari dito? Sino ang dahilan kung bakit hindi ka masaya? Kuya Yuan, kailangan mong maging boss nila. Yung si Shenzhe kanina. Nabangga ako sa hardin. Gusto kong magreklamo sa amain ko. Sa maliit na bagay na ito, huwag na nating abalahin si amain. Bebenta ni Qinshan ang Xiang Yunfang. Yun ay pinaghirapan ng ilang henerasyon ng pamilya namin. Sisikapin kong pigilan siya. Mayroon ka bang magandang ideya? May ideya na ako. Pero kailangan kitang bigyan ng babala. Ang hakbang na ito ay maaaring magpababa sa yaman ng pamilya Qin. Kaya mo bang tiisin iyon? Nakalimutan mo na ang pera ng pamilya Qin. Pero hindi kailanman hawak ko sa aking mga kamay. Shenzai, wala kang galang sa nakatatanda. Nakasagasa ka sa malaking asawa. Sabihin mo na, gusto mong iparusa sa akin paano. Ang nakatatandang anak, ako ay isang kasintahang may kasunduan sa kasal. Sila nga ni Genji. Su, ang walang kasal na nagkakasama. Ang tigas talaga ng dila mo. Si Supu ay anak ng malaking general. Ang paglapastangan kay Supu ay parang paglapastangan sa malaking general. Kinzeng, hindi mo na siya matutulungan. Bumuga ka na. Patay na ako. Tingnan kung sino ang makakakuha ng amoy ng Shen na sutla. Ang galing ng baril ni Ginoong Qin. Hindi pa rin tumama kahit malapit na. Hindi kaya, kagabi, uminom ng sobra sa Palais de Dance. Sasabihin ko sa'yo, papatayin kita. Hindi na niya kailangang alalahanin pa siya. Kapatid, nasa silid-aralan ang ama. Kinakausap si Ministro Zhu na galing sa gobyerno. Hulaan mo, mas inuuna niya ang susunod na taon. 100,000 piraso ng mga order ng militar. O ikaw ang maliit mong ugali. Kanina ba ay ginamit mo ang ama para presyurin ako? Kung talagang gustong sirain ng kuya ang ama, at makuha ang negosyong Xiang Yun siya. Sige, magpapaputok na lang. Hintayin mo lang na malaman ang dakilang general. Para sa isang babae, nag-away ka kay Ministro Zhu. Yung posisyon ng tagapamahala ng seguridad na iniisip mo. Mukhang malabo na yun. Ginoo, anong ginagawa mo? Yung tatay ay gumastos ng 3,000 yuan para makuha ito mula sa Ksiguan Guangzhou. Yung palayok na porcelain ni Qianlong. Kahit may sama kang loob sa akin, hindi mo pwedeng gawing galit ang puso ng ama. Sa galit mo, Shenzai, akala mo, dahil kaya mong kopyahin yung sirang die record, ay ligtas ka na. Tayo, marami pang panahon. Mito ng bayani na nagliligtas ng babae. Hindi na kailangang magpaka-aktibo. Para sa mga hangal na ito, ayos na rin. Bakit? Nakaset up na ang entablado. Gusto ni Boss Shen na magbitiw. O kaya naman, mas gusto mo si Linzai. Yung pangalawang anak na lalaki, eto na. Naiinggit ka na. Gusto ko sanang itanong. Binilisan mo pa nga ako sa pagtalon para lang sa akin. Yung reporter na si Lin, kamakailan lang ay palagi akong naglalakad-lakad sa bodega ng pantalan. Sabi mo, bukas ng umaga, may lilutang na bangkay sa tabi ng ilog. Na walang pangalan. Tama nga sa mga dekalidad na telang iyon. Nakatago ang mga bagay na hindi dapat makita. Ngunit sa ngayon, ang pinakamahalaga ay ang pahinain ang lakas ng ekonomiya ng Qinshan. Ugatin ang pundasyon ng pamilya Qin. Kung gagawin mo ang kahit isang daliri kay Linzai, hindi kita patatawarin. Sana huwag mo akong patawarin kailanman.
Ginoo, isang kalahating pulgada pa. Gusto mo bang putulin ang aking lahi? Huwag kang magpanggap. Mga taon na ito, ang mga eksena ng bayani na nagliligtas ng magandang babae. Hindi ba't madalas itong ginampanan ng ikalawang binata? Napakaraming mga kaibigan na magaganda. Pero wala kang naiwan. Kahit isang anak na lalaki o babae. Itong peklat na ito, ay noong ako'y 8 taong gulang. Nang saksakin ni Kinshan ang aking ina gamit ang gunting. Itinakip ko. Pasensya na. Ang sakit, no? Matagal na tayong magkaibigan mula pagkabata. Hindi ko na kayang tanggapin ang iba sa puso ko. Ang yutang tiyan ni Boss Su. Marahil ay hindi makukumpara sa tunay na pagmamahal ng ikalawang binata. Kailan darating ang ginang? Para makasama akong gumanap sa labanan ng mga plano. Magandang palabas. Magsisimula na. Lumapit ka, ginang. Hindi ako nangangagat. Hoy, Lola, nahanap ko na si Mo Qingqian. Siya ay isang tanyag na, lokal na warlord sa kasaysayan, na may napakaraming madilim na nakaraan. Ang pamilya Qin ay nakakuha ng kanyang tiwala. Tiyak na may hawak silang ebidensya laban kay Mo Qingqian. Nakahula rin ako tungkol dito. Ngunit upang makapasok sa loob ng pamilya Qin, kailangan munang ayusin ang account sa Qinshan. Wala ring susi si Qinzheng. Madali lang ito. Palagi kong ginagawa ito sa ibang bansa. Binabasag ang paperclip. Ipinasok ito sa pinakaloob ng kandado. Ikutin ng pataas, pababa, pakaliwa, pakanan. Igalaw ang spring clip. Narinig ang isang click. Bukas na. Alainan. Miss, bukas na ba? Anong paraan ang itinuro ni Zuang mo? Hindi umiikot ah. Ayos na. Si Qinshan, ang matandang iyon, ay nag-iisip na ibenta ang Xiang Yunfang. Miss, bumalik na ang accountant. Accountant. Sinabi ng ikalawang binata na kailangan kang pumunta ngayon. Sabi niya, may mahalagang bagay na kailangan niyang pag-usapan sa iyo. Naiintindihan ko. Quikiao, yung taktika mong pag-akit sa tigre palabas ng bundok. Talagang napakagaling. Ginawa ayon sa utos ni Miss. O di kaya talagang matalino si Miss. Tiyak na may tinatago silang lihim. Nakaunabuhis ng pamilya Qin ang dami. Talagang curious ako. Paano mo sila haharapin pagkatapos? Si Qinshan at Qin Yuan, hindi sila katulad ni Supu na walang isip. Si Qinzheng, hindi mo ba alam? Babae. Mas maganda dahil may mga lihim. Kaya't maghihintay ako sa iyong lihim. Sana hindi ako mabigo. Qinzheng, ito ang isang alaga mong aso. Dapat mong gawin ito. Ikaw na ang aking asawa. Hindi pwede. Hindi ka pwedeng magpakasal kay Qinzheng. Pagkatapos mong magpakasal sa kanya, nanganak ng isang bata, at pagkatapos ay namatay ka. Ito ay ngayong taon. Hindi pa nababayaran ang malaking utang. Wala akong isip para sa mga romantikong bagay kasama ka.
Ikaw lamang ang akin. Ano man ang paraan, gagawin kong manatili ka sa aking tabi. Shenzai, ano ang balak mong gawin para makaganti? Sa ganitong matandang lobo na si Qin Shan, dapat siyang maranasan ang labis na sakit. Hindi ito sakit ng pagkawala ng anak, kundi dapat siyang mawala ng lahat. Tama. Wala ng pera ang pamilya Qin. Parang tigang na tigre. Si Qin Shan, ang matandang iyon, kakatago lang niya ng 800,000 dolyar sa guest beef. Kailangan niyang mag-isip ng paraan para magastos ito. Mas mabuti pa, ipinusta pa ang Xiang Yunfang. Zhuang Mo, mayroon bang anumang tiyak na kita at walang talo na negosyo na darating sa susunod na araw? Ilalabas ng United Nations ang batas sa pagbili ng pilak. Pagkalipas ng 5 araw, bagsak ang presyo ng pilak ng 3%. Ayos lang. Hintayin mo si Qin Shan na matandang iyon. Kapag nakita niya ang isang bundok ng pilak na naging bakal na walang halaga, noong panahong iyon, gusto kong makita kung makakatawa pa siya. Chaihi, kailangan ko ang tulong mo. Sige, ipagbigay alam ang presyo ng kalakal. Magpakawala ng balita tungkol sa imbakan ng salaping pangnegosyo. Tulungan mo akong ipakalat ang balita tungkol sa imbakan ng salapi ng negosyo. Hikayatin si Qin Shan na pumasok sa investment. Gusto kong mapagsamantalahan siya hanggang sa mawalan siya ng lahat. Walang-wala na siya. Itay, hindi ako ang nakabasag nitong bulaklak na ito. Huwag kang makinig kay Shenzai na nagsasalita ng kung ano-ano. Tama na. Pinapaligiran mo pa ang isang babae. Nahiya na nga ako sa mukha ko dahil sa'yo. Pero hindi mo pwedeng asa lahat sa akin. Tatay, katatanggap lang namin ng balita. Ngayon, gusto ng mga dayuhan na itaas ang presyo ng pilak. Yung mga lulong sa negosyo sa Yongfeng Dechang, matagal ng lihim na bumibili ng pilak. Yun, yung mga depekto sa ating imbakan. Na may halong lupa, pinapadala pa ba sa Hilaga? Ipapadala. Bakit hindi ipapadala? Kailangan ipadala ang tela. Kailangan din ipunin ang pilak. Gusto ko lahat ng iyon. Magandang bagay sa tela. Makakapagbukas ito ng daan sa Hilaga. Ngunit sa kasalukuyan, ang kalakalan ng pilak. Sapat na para sa atin ng ilang henerasyon. Naiintindihan ko. Pero saan manggagaling ang pera? Tanga. Hindi ba't mayroon tayong titulo ng lupa mula sa Xiang Yunfang? Sa pagkakataong ito, kailangan nating kunin ang kabuuan kasama ang interes. Dapat nating ubusin ito. Matagumpay ang iyong plano. Si Qin Yuan at Qin Shan ay nag-uusap sa silid aklatan kung paano mag-imbak ng maraming pilak ayon sa inaasahan. Ngunit dahil sa pagiging mapaghinala ni Qin Shan, tiyak na magpapadala siya ng tao upang beripikahin ang balita. Ano ang kailangan kong gawin? Naalala ko, parang kilala mo ang manager ng Yongfeng Trading. Kailangan kita. Ipapadala niya si Qin para dalhin ang mga tao ng pamilya Qin. Makita. Punong-puno ng pilak. Magandang palabas ito. Hindi pa ito sapat. Kailangan ka pa rin. Pumunta ng personal upang pigilan. Pigilan. Mas marami ang humahadlang. Mas lalo silang nagiging desperado. Naiintindihan ko na. Pagsabihan ang gutom na lobo na huwag kumain ng tupa. Sa halip, bibilhin nila ang buong kawan ng mga tupa. Hintayin silang dalhin ang ancestral house at ang Xiang Yunfang. Diyan na tayo maglalatag ng lambat. Yeah. 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 Tatay,